pinagtaksilan ng sariling asawa at matalik na kaibigan. Pinalaya si Tala sa gitna ng malakas na ulan, duguan ang puso at may dalang 5 buhay sa kanyang sinapupunan. Habang si RJ at Celestine ay nagdiriwang sa karangyaan, si Tala ay nanumpa sa dilim. Darating ang araw, luluhod kayo sa harap ko. Isang mapanirang kasinungalingan, isang dakilang sakripisyo. Sino ang tunay na magtatagumpay kapag ang katotohanan ay muling nagpakita? Hindi mo ba naintindihan, Tala? Basura ka na lang sa buhay ko ngayon. Isang pirasong basahan na ginamit, na dumihan, at dapat na nating itapon sa labas ng mansyong ito. Ang bawat salitang binitiwan ni RJ ay tila mga patalim na humihiwa sa katahimikan ng malaking silid. Malamig ang kanyang boses. Walang bakas ng pag-ibig na ipinangako niya 7 taon na ang nakalilipas. Sa tabi niya, nakatayo si Celestine na may bakas ng peking awa sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nadniningning sa tagumpay. Sa mga sandaling yun, dahan-dahang ibinaba ni Tala ang daladalang tray ng pagkain. Naghanda siya ng espesyal na hapunan para sa kanilang anibersaryo. Ang paboritong beef caldereta ni RJ na niluto niya ng 3 oras, ang mainit na kanin, at ang sariwang prutas ay naroon pa. Ngunit ang bango ng pag-ibig na inilaan niya sa pagluluto ay nalunod sa lansa ng pagtataksil. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalapag ang tray sa lamesa at ang tunog ng pagtama ng porselana sa kahoy ay tila hudyat ng pagkabasag ng kanyang sariling mundo. Hindi nakapagsalita si Tala. Ang kanyang lalamunan ay tila tiniklan ng libu-libong karayom. Ang bawat paghinga ay masakit, parang hinihigop ang lahat ng hangin sa loob ng mansyon. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang tanging nagawa niya ay mapahawak ng mahigpit sa gilid ng kanyang bistida. Ramdam niya ang bahagyang pintig sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang munting buhay na hindi pa alam ang lupit ng mundong naghihintay sa kanya. Tumingin si Tala kay RJ. Naghahanap ng kahit katiting na awa sa mga matang dati ay puno ng pagsinta. Ngunit wala siyang nakita, kundi pandidiri. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay tumalikod at hinawakan ang kamay ni Celestine sa harap niya. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal, laging pisikal na ito. Parang naninigas ang kanyang mga binti at ang paligid ay unti-unting dumidilim. Tila ang bawat gamit sa bahay na yon ay nagiging estranhero sa kanyang paningin. Dahan-dahang lumapit si Celestine kay Tala, ang bawat hakbang nito sa sahig ay tila tunog ng martilyo sa kabaong ng kanilang pagsasama. Inilapit ng babae ang kanyang bibig sa tenga ni Tala at bumulong ng sapat lang para marinig niya. Sabi ko sa iyo, Tala, sa huli, ang bituin ay nawawala rin kapag sumikat na ang araw. At ako ang araw na iyon sa buhay ni RJ. Isang malakas na sampal ng hangin mula sa bukana ng pinto ang nagpalingon kay Tala sa labas. Madilim ang langit at nagsisimula na ang malakas na buhos ng ulan. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang dignidad na unti-unti ring tinatapak-tapakan sa silid na iyon. Tumalikod si Tala ng walang kibo. Ang bawat hakbang palayo ay tila paghatak sa sariling kaluluwa mula sa katawan. Sa kanyang isip, isa lamang ang katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa gitna ng kulog at kidlat sa labas. Paano niya mapoprotektahan ang mga munting anghel sa loob niya kung ang mismong haligi na dapat sana ay magtatanggol sa kanila ang siyang unang nanggiba sa kanilang tahanan? 7 taon ang mabilis na lumipas. Ngunit ang bawat guhit ng pait sa mukha ni Tala ay tila mga ukit ng panahon na hindi kailanman mabubura. Sa loob ng isang maliit na klinika sa liblib na bahagi ng Baguio, kung saan ang hamog ay tila yumayakap sa mga puno ng pino, doon muling bumuo ng mundo ang babaeng minsan ang itinapon ng tadhana. Kilala na siya rito bilang si Dr. Sol, isang manggagamot na ang mga kamay ay puno ng kalinga, ngunit ang mga mata ay laging may nakatagong lungkot na tila malalim pa sa mga bangin ng benggep.
Sa labas ng kanyang klinika, maririnig ang tawanan at habulan ng 5 maliliit na bata. Sina Maya, Lakan, Tala Jr., Datu, at ang bunso na si Alon. Sila ang kanyang 5 bituin sa gitna ng madilim na gabi. Sa kabila ng pagiging mag-isa, naitaguyod ni Tala ang mga bata sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap bilang doktor sa baryo. Ang bawat sentimong kinikita niya ay sapat lang para sa kanilang pagkain at pag-aaral. Ngunit ang pagmamahal na ibinibigay niya ay higit pa sa anumang kayamanan sa Maynila. Isang hapon, habang masayang naglalaro ang mga bata ng tagu-taguan sa ilalim ng malaking puno, biglang tumigil si Alon sa kanyang pantakbo. Humawak ang bata sa kanyang dibdib. Ang kanyang maliit na mukha ay unti-unting namumutla at ang kanyang mga labi ay nagiging kulay ube. Ang bawat paghinga ni Alon ay tila isang pakikipaglaban, isang mahirap na proseso na nagpapakaba sa puso ni Tala. Agad siyang tumakbo patungo sa kanyang anak, binuhat ito at dinala sa loob ng klinika. Habang tinitingnan ni Tala ang kanyang stethoscope, ang bawat tibok ng puso ni Alon ay tila isang babala. Alam niya ang tunog na yon. Ang huni ng isang pusong may depekto, isang sakit na matagal na niyang pinangangambahan. Bilang isang cardiothoracic surgeon, alam niya ang gravity ng sitwasyon. Ang kanyang anak ay may bihirang kondisyon sa puso na nangangailangan ng agarang operasyon at isang espesyal na kagamitang medikal na tanging sa isang lugar lang matatagpuan sa buong Pilipinas, sa Rico J. Marine Hospital sa Manila. Napaupo si Tala sa sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng klinika. Ang pangalang 7 taon niyang sinubukang ibaon sa limot ay muling nagparamdam, tila isang multong bumabalik para maningil. Kailangan niyang bumalik sa lungga ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Kailangan niyang humarap sa lalaking ama ng kanyang mga anak. Ngunit, naging dahilan ng kanyang kamatayan bilang si Tala. Tiningnan ni Tala ang kanyang 4 na iba pang anak na nakasilip sa pinto. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot para sa kanilang bunsong kapatid. Sa sandaling yon, ang takot ni Tala para sa kanyang sarili ay nalamon ng kanyang pagiging ina. Kung ang pagbabalik sa Maynila ay nangangahulugan ng pagharap muli sa impyerno para lang mabuhay si Alon, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Inilabas niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Doon nakatago ang kanyang tunay na lisensya sa pagdudoktor at ang ilang natitirang ebidensya ng kanyang nakaraan. Pinunasan niya ang luhang pumatak sa kanyang pisingi. Ang malamig na simoy ng hangin sa Baguio ay tila bumubulong sa kanya na ang panahon ng pagtatago ay tapos na. Alon, anak, hindi ka mawawala sa akin. Bulong niya sa hangin habang hinahawakan ang malamig na kamay ng anak. Kahit anong pait, kahit anong sakit, babalik ako para iligtas ka. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang malaking tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Paano kung sa kanyang pagbabalik, hindi lang ang buhay ni Alon ang malagay sa panganib, kundi pati na rin ang katahimikan ng 4 pa niyang mga anak na walang kamuwang-muwang sa kasalanan ng kanilang ama? Sinalubong si Tala ng mainit at maalinsangan na hangin ng Maynila. Isang matinding kaibahan sa malamig at payapang simoy ng Baguio na nagdaging kanlungan niya sa loob ng 7 taon. Ang nagtataasang gusali ng Rico J. Marine Hospital ay nakatayo sa kanyang harapan, tila isang higanteng halimaw na yari sa bakal at salamin, handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Itinago niya ang kalahati ng kanyang mukha sa likod ng isang asul na surgical mask, habang ang kanyang mga mata ay nagkukunwaring matapang sa kabila ng pang-inginig ng kanyang mga tuhod. Bawat hakbang niya papasok sa makintab na pasilyo ng ospital ay tila pagtapak sa mga basag na salamin ng kanyang nakaraan. Dati, sa tuwing lalakad siya sa mga pasilyong ito, ang mga empleyado, doktor at nurse ay magalang nga yumuyuko sa kanya bilang ginagalang nga asawa ng tagapagmana. Ngayon, isa lamang siyang anino, isang desperadang inang nagkukubli sa pangalang Dr. Sol, na handang isuko ang natitirang piraso ng kanyang dignidad
para lamang maisalba ang maliit at may sakit na puso ng kanyang anak na si Alon. Mahigpit niyang yakap ang makapal na brown envelope na naglalaman ng medical records ng bata. Tila ba ito ang tanging salbabida niya sa gitna ng nagbabadyang unos? Natigil ang pag-ikot ng kanyang mundo at tila umurong ang lahat ng hangin sa kanyang paligid nang mapansin niya ang biglaang paghawi ng mga tao sa malawak na lobby. Ang mabilis ngunit kalmadong paglakad ng isang grupo ng mga matataas na opisyal ng ospital ay naghudyat ng pagdating ng lalaking nagmamay-ari ng lahat ng iyon. Si Rico J. Nakasuot ito ng isang madilim at mamahaling suit, ang kanyang tindig ay nagpapakita ng labis na kapangyarihan at autoridad. Ngunit ang mas nakadurog sa puso ni Tala ay ang mukha nito. Ang mukhang dati ay laging nakangiti sa kanya na yon ay kasing lamig na ng yelo. Wala na ang kislap sa mga mata ng lalaking minsan niyang pinangakuan ng walang hanggang pag-ibig. Napalitan na ito ng matigas na pader ng pagiging isang malupit na negosyante. Nang dumaan ang grupo ni RJ malapit sa kinatatayuan ni Tala, nag-cruise ang kanilang paningin sa loob ng isang napakaikling segundo. Nakaramdam si Tala ng matinding paghihigpit sa kanyang lalamunan, tila may isang malamig na kamay na sumakal sa kanya. Hindi siya huminga, hindi siya kumurap. Umaasa siyang ang asul na maskara at ang makapal na salamin na kanyang suot ay sapat na upang itago ang mga matang dati nitong hinahalikan bago matulog. Mabilis na nag-iwas ng tingin si RJ. Tila, walang nakita kundi isang pangkaraniwang bisita ng ospital at nagpatuloy sa paglalakad. Bahagyang nakahinga nang maluwag si Tala. Akala niya ay ligtas na siya sa unang pagsubok na iyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang pakalmahin ang nagwawalang pintig ng kanyang puso. Ngunit, ang tadhana ay sadyang mapaglaro at malupit. Bago pa man tuluyang makalayo si Tala patungo sa pediatric wing, isang pamilyar at matapang na amoy ng mamahaling French perfume ang sumakop sa hangin. Isang babaeng nakasuot ng mapulang bestida at matataas na takong, ang mabilis na naglakad patungo sa direksyon ng CEO. Sa labis na pagmamadali at pagiging arugante sa paglalakad, malakas nitong nabangga ang balikat ni Tala. Ang susunod na nangyari ay tila bumagal sa paningin ni Tala. Ang pagbagsak ng mga makakapal na folder sa makintab na sahig ay sinunda ng isang pamilyar at nakakapasong boses na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tumitingin ka ba sa dinadaanan mo? Mataray na bulyaw ni Celestine. Ang mga mata nito ay nandilisik sa galit habang pinapagpag ang kanyang mamahaling damit. Sa lakas ng pagkakabangga, hindi lamang ang mga papeles ni Tala ang nahulog. Ang strap ng kanyang asul na maskara ay sumabit sa kanyang hikaw at bahagyang bumaba mula sa kanyang ilong. Inilalantad ang kalahati ng kanyang mukha ng eksakto sa paglingon ng malamig at mapanuring mga mata ni Celestine patungo sa kanya. Bago pa man tuluyang magrehistro sa isipan ni Celestine ang mukha sa likod ng nahulog na maskara, mabilis na kumilos ang mga nanginginig na kamay ni Tala. Hinatak niya pabalik ang asul na tela upang itago ang kanyang pagkatao, kasabay ng malalim na pagyuko. Ibinaba niya ang kanyang boses, pinatigas at pinamagaw, habang humihingi ng paumanhin at mabilis na pinupulot ang mga nagkalat na papeles sa malamig na sahig. Mga taong walang modo. Hindi ba nila alam kung sino ang binabangga nila? Mataray na reklamo ni Celestine. Pinapagpag ang kanyang mamahaling damit na tila nadikitan ng isang nakakadiring sakit. Ang pagtigil ng mga hakbang ng mga gwardya ay naghudyat ng paglingon ni RJ. Tiningnan niya ang direksyon ng nagrereklamong kasintahan. Sa pagkakataong yon, nagmamadaling tumayo si Tala. Yakap-yakap ang mga folder sa kanyang dibdib na tila isang kalasag. Yumuko siya muli at mabilis na naglakad palayo upang takasan ang nagbabadyang kapahamakan. Ngunit sa kanyang paglampas sa kinatatayuan ni RJ, isang banayad na ihip ng hangin mula sa bentilasyon ng ospital ang nagdala ng isang pamilyar na halimuyak.
Ang amoy ng pinaghalong lavender at pino mula sa kabundukan. Nanigas ang buong katawan ni RJ. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Ang halimuyak na iyon ay matagal na niyang ibinaon sa limot kasama ng babaeng minsan niyang minahal ng labis. Lumingon siya. Sinusundan ng tingin ang likod ng doktor na mabilis na lumalayo. Bakit nag-iwan ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib ang simpleng pagdaan ng isang estranjero? Sa kabilang banda, narating ni Tala ang tahimik na sulok ng kapeterya kung saan naghihintay ang kanyang 5 munting bituin. Nakaupo si Alon sa isang silya, maputla, ngunit sinusubukang mumiti habang inaalagaan ni na Maya at Lakan. Ang makita silang ligtas ay nagbigay ng panandaliang ginhawa sa pagod na puso ni Tala. Niyakap niya ang mga ito, pilit na itinatago ang takot na namamayani sa kanyang sistema. Hindi mapakali si RJ. Ang amoy ng lavender ay tila isang multong patuloy na bumubulong sa kanyang isipan upang takasan ang walang katapusang pag-uutos ni Celestine tungkol sa kanilang nalalapit na kasal. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating sa kapeteriya. Doon, napukaw ang kanyang atensyon ng isang grupo ng mga bata. Ang kanilang mga simpleng damit ay tila hindi nababagay sa nakikislapang pader ng kanyang ospital. Isang maliit na laruang sasakyan na gawa sa kahoy ang nahulog mula sa kamay ni Alon at gumulong patungo sa paanan ni RJ. Yumuko ang matangkad na CEO at kinuha ang laruan. Nang yabot niya ito, nagtama ang kanilang mga paningin ng batang may sakit. May kung anong puwersa sa malalalim at inosenteng mga mata ng bata na tila humaplus sa matigas na puso ni RJ. Bago pa man siya makapagsalita, humarang ang nakatatandang kapatid na si Lakan, magalang, ngunit may pag-iingat na nagpasalamat. Isang hindi maipaliwanag na pagnanais na protektahan ang mga batang ito ang umusbong sa kanyang dibdib. Ang tahimik na sandali ay binasag ng matalim na boses ni Celestine. Pumasok siya sa kapeteriya. Nakataas ang kilay at tila nandidiri sa paligid. Bakit may mga pulubi rito? RJ, ano bang ginagawa mo dyan sa mga madudungis na batang yan? Mabilis na humakbang si Tala paharap. Likas na itinatago ang mga anak sa kanyang likuan. Ibinaba niya ang kanyang paningin. Pinapanatiling matibay ang kanyang maskara. Nakilala ni Celestine ang kulay ng damit ni Tala. Ang panggigigil ay gumuhit sa kanyang muka. Ikaw na naman. Ang tatanga-tanga mo na nga sa pasilyo, nagpapasok ka pa ng mga pagala-galang bata sa ospital namin. Sisiguraduhin kong ipapatanggal kita ngayong araw din. Kinagat ni Tala ang loob ng kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Nilunok niya ang kanyang dignidad, piniling manahimik alang-alang sa operasyon ni Alon. Bahagya niyang inikot ang kanyang balikat upang palapitin ang mga bata at iakay sila paalis. Sa kanyang paggalaw, bahagyang bumaba ang kwelyo ng kanyang asul na uniforme. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kapeterya, nalantad ang isang maliit na pilat na hugis buwan sa kanang bahagi ng kanyang leeg. Tumigil ang paghinga ni Celestine. Ang mga salitang handa sana niyang ibuga ay namatay sa kanyang lalamunan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa pilat na iyon. Isang pilat na siya mismo ang naging dahilan ng mabasag ang isang plorera 7 taon na ang nakalilipas. Ang nakaraan ay tila bumangon mula sa hukay upang sumakal sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Celestine upang kumpirmahin ang hugis buwang pilat na kanyang nakita, isang matinis at aroganteng boses ang bumasag sa tensyon ng kapeterya. Isang ginang na nababalot ng mamahaling perlas at amoy ng matapang na pabango ang naglakad papasok. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila nagdedeklara ng kanyang kapangyarihan sa buong gusali. Si Tita Baby, ang nakatatandang kapatid ng ina ni RJ, ang babaeng walang ibang ginawa kundi ipamuha kay Tala noong nakaraan kung gaano siya kababa at kawalang kwenta. Napatigil si Tala. Ang malamig na pawis ay mabilis na gumapang sa kanyang likod. Higit pa kay Celestine,
Si Tita Baby ang pinakamalupit na hurado sa buhay niya noon. Mabilis na inikot ni Tala ang kanyang katawan upang tuluyang takpan ang kanyang mga anak, lalo na si Alon na ngayon ay nanginginig na sa takot habang nakakapit sa laylayan ng kanyang kupas na asul na uniporme. Iginala ni Tita Baby ang kanyang mapanuring mga mata sa paligid hanggang sa huminto ito sa direksyon ni Tala at ng 5 bata. Ang kanyang mukha ay agad na nalukot sa matinding pandidiri. Naglabas siya ng isang panyo mula sa kanyang sikat na tatak na bag at tinakpan ang kanyang ilong, tila nakalanghap ng isang nakamamatay na sakit. Celestine, darling, ano bang nangyayari sa ospital natin? Bakit amoy palengke dito? Maarte at malakas na reklamo ni Tita Baby, sinisiguradong maririnig ng lahat ng tao sa paligid. Iminungkahi ng kanyang mata ang 5 bata na nakasuot ng malinis, ngunit halatang pinagluma ang mga damit. Excuse me, ginawa niyo na yatang ampunan ang Rico J. Marine Hospital? Tignan mo nga yung mga batang yan amoy araw. Baka mamaya may mawala pang mamahaling kagamitan dito. Ang bawat salita ni Tita Baby ay tila asido na unti-unting tumutunaw sa balat ni Tala. Naramdaman niya ang panginginig ng maliliit na kamay ni Maya na nakahawak sa kanyang likuran. Sa loob ng 7 taon, iginapang niya ang mga batang ito. Nagtiis siyang kumain ng asin at kanin, nagbilang ng mga barya para lang mabilhan sila ng malinis na damit at disenteng pagkain. Walang sinuman ang may karapatang tawagin silang magnanakaw. Mga nanay nga naman ngayon. Patuloy ni Tita Baby. Ang boses ay puno ng pangungutya habang lumalapit sa pwesto nila Tala. Gagawin pang puhunan ang mga anak, magpapaawa sa charity ward para makakuha ng libreng serbisyo. Tapos ano, gagamitin ang mga mukhang gusgusing anak para makapanghingi ng limos sa mga mayayaman. Ganyan ang mga uring patay gutom, mga linta ng lipunan. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Tala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat sa matanda na ang mga tinatawag nitong linta ay ang mga tunay na tagapagmana ng ospital na ito. Ngunit tiningnan niya ang namumutlang mukha ni Alon. Kailangan ng anak niya ang operasyon. Kailangan niyang lunukin ang anumang natitirang hibla ng kanyang pride. Yumuko si Tala. Pilit na pinakakaalma ang sariling boses sa likod ng kanyang maskara. Pasyente po ang anak ko, ma'am. At nagbabayad po kami ng tama. Wala po kaming ninanakaw. At lalong hindi po mga linta ang mga anak ko. Malinis po ang aming pamumuhay. Nanlaki ang mga mata ni Tita Baby. Ang kanyang makapal na make-up ay tila hindi sapat upang itago ang matinding pagkabigla sa katotohanang may isang hamak na estrangero na sumagot sa kanya. Namula ang kanyang mukha sa galit. Walang sinuman ang sumusuway kay Tita Baby sa loob ng teritoryo ng mga Rico J. Aba, sumasagot ka pa? Bulyaw ng matanda, ang kanyang mata ay nanlilisik sa galit. Bigla nitong hinablot ang maliit na plastic bag mula sa kamay ni Maya na naglalaman ng kanilang baong murang tinapay at walang awang itinapon ito sa sahig. Ang mga piraso ng tinapay na pinaghatian ng mga bata kaninang umaga ay nagkalat sa makintab na semento. Isang hamak na taga-bukid, ang lakas ng loob mag-inarte. Siguro sanay kang gumamit ng awa para makuha ang gusto mo. Pinalaki mo yatang mga magnanakaw at walang modo ang mga anak mo. Gaya ng nanay nila, hindi na napigilan ni Lakan ang umiyak ng tahimik nang makita ang kanilang pagkain sa sahig. Ang tunog ng paghikbi ng kanyang anak ang tuluyang nagpatid sa pasensya ni Tala. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang mga tinapay. Pinunasan ito gamit ang kanyang sariling damit at dahan-dahang tumayo. Sa unang pagkakataon, diretsyong tiningnan ni Tala si Tita Baby sa mga mata. Isang tingin na puno ng paglaban. Isang tingin hindi kayang takpan ng anumang maskara. Ang tahimik ngunit matalim na pagtitig na yon ay naging isang malaking insulto para sa nag-aalab na kaakuhan ni Tita Baby. Itinaas ng matanda ang kanyang kanang kamay na puno ng gintong singsing at sa isang mabilis na kumpas,
Ibinagsak ito ng buong lakas patungo sa mukha ni Tala. Ang mabilis na pagdapo ng palad sa pisngi ni Tala ay lumika ng isang matalim na alingawngaw sa kabuuan ng tahimik na kapeterya. Sa lakas ng impact, napalingon ang mukha ni Tala sa gilid at ang kanyang asul na maskara ay muntik ng matanggal ng tuluyan. Naramdaman niya ang matinding hapdi at ang paglasa ng sariling dugo sa loob ng kanyang bibig. Ngunit bago pa man makapagsalita si Tita Baby upang magbitiw ng panibagong insulto, isang malakas at nakakapangilabot na boses ang yumanig sa buong silid. "Anong nangyayari rito?" Napatigil ang lahat. Sa bukaanan ng kapeterya, nakatayo si RJ. Ang kanyang mga mata ay madilim na nakatitig sa babaeng nakasubsob ang muka, sa mga batang umiiyak at sa kamay ng kanyang tiyahin na nakataas pa sa ere. Isang hindi maipaliwanag na galit at kaba ang sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Ang matinding galit sa boses ni RJ ay sapat na upang magyelo ang buong paligid. Bawat mata sa kapeterya ay napako sa kanyang matangkad at nagbabadyang figura. Dahan-dahang ibinaba ni Tita Baby ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang matapang na aura kanina ay biglang naglaho at napalitan ng pilit na pagniiti. Maging si Celestine na nakatayo hindi kalayuan ay napalunok ng mapait at mabilis na lumapit kay RJ upang hawakan ang braso nito. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon gamit ang kanyang malambing ngunit nakakalasong tinig. "RJ, darling, huwag ka nang magalit. Tinuturuan lang naman ni Tita Baby ng leksyon ang mga walang modong tagalabas na ito." Panunulsol ni Celestine. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa babaeng nakasubsob. Habang nagpapaliwanag ang dalawang babae, mabilis na inayos ni Tala ang kanyang asul na maskara gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay walang sinabi sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. 7 taon ang lumipas, ngunit ang paglapastangan sa kanyang pagkatao sa loob ng pamilyang ito ay tila walang katapusan. Dahan-dahan siyang tumayo, iniharang muli ang sariling katawan upang protektahan ang kanyang mga nanginginig na anak. Nang magtagpo ang paningin nila ni RJ, nakita ng lalaki ang mga matang puno ng luha, ngunit nagliliyab sa katapangan. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni RJ. Bakit ang mga matang iyon ay tila pamilyar at nagdadala ng labis na kalungkutan sa kanyang kaluluwa? Gusto niyang magtanong, gusto niyang alamin kung bakit sinaktan ng kanyang tiyahin ang isang ina sa harap ng mga anak nito. Ngunit bago pa man makabuka ang labi ni RJ, isang maliit na kamay ang mahigpit na kumapit sa laylayan ng kupas na uniporme ni Tala. Ang paghinga ni Alon ay naging mabigat at putol-putol. Ang munting bata ay unti-unting nawalan ng balanse. Ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang maliit na katawan ay bumagsak sa malamig na sahig ng kapeterya. Ang biglaang pagbagsak na iyon ay sinundan ng matinding panginginig ng buong katawan ng bata. Isang senyales na ang kanyang maliit na puso ay hindi na kinakaya ang matinding stress at pagod. Ang matinding gulat ay pumunit sa lalamunan ni Tala. Ang pagiging isang kalmadong doktor ay saglit na naglaho, napalitan ng matinding desperasyon ng isang ina. Agad siyang lumuhod, inalalayan ang ulo ni Alon at mabilis na sinuri ang pulso ng bata sa leeg. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng bisturi upang magligtas ng libu-libong buhay, ay ngayon ay nanginginig dahil ang mismong buhay na nawawala sa kanyang harapan ay ang sariling laman at dugo. "Tulong! Kailangan ko ng stretcher! Bilis!" Ang paos at nanginginig na sigaw ni Tala ay umawang sa buong pasilyo. Nagpagising sa mga tulalang nurse at doktor sa paligid. Nataranta ang lahat. Naiwan sina Maya at Lakan na umiiyak habang yakap ang dalawa pang nilang kapatid. Nakapayo lamang si RJ. Tila ipinako ang kanyang mga paa sa sahig. Ang makita ang paghihirap ng batang nag-abot sa kanya ng laruang kahon kanina ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na takot sa kanyang isipan. Kusang humakbang ang kanyang mga paa upang tumulong, ngunit pinigilan siya ng mahigpit na hawak ni Celestine.
Sa loob ng emergency room, ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa para kay Tala. Ang mga puting ilaw sa kisame ay nakakabulag at ang walang humpay na paggalaw ng mga tauhan ng ospital ay nagpapagulo sa kanyang isipan. Isang senior na doktor ang lumapit kay Tala. Ang mukha nito ay balot ng pag-aalala. Doktora, kritikal ang pasyente. Bumagsak ng husto ang oxygen level niya at nagkaroon ng internal bleeding dahil sa komplikasyon. Kailangan natin ng agarang blood transfusion. Ang problema, AB negative ang dugo ng bata. Isang pambihirang uri at kakaubos lang ng supply natin kaninang madaling araw dahil sa isang aksidente. Wala tayong makukuhang dugo sa lalong madaling panahon. Ang mundong pinilit buuin ni Tala sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng gumuho. Wala siyang magawa. Siya ay type O at ang iba niyang mga anak ay masyado pang bata para makapagbigay ng dugo. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay tila isang malamig na kadena na sumasakal sa kanyang leeg. Napakapit siya sa salamin ng pintuan ng ER, tahimik na lumuluha habang pinagmamasdan ang walang malay na si Alon na ngayon ay napapalibutan ng mga tubo. Sa labas ng pinto, narinig ang usapan. Nakatayo roon si RJ na sumunod pala mula sa kapeterya sa hindi malamang dahilan. Ang bawat salita ng doktor ay malinaw na umabot sa kanyang pandinig. AB negative. Humarap si RJ sa senior doctor. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang pag-aalinlangan. Kunin niyo ang dugo ko. AB negative ako. Gawin niyo ang lahat para iligtas ang batang yan. Namutla si Celestine, nakasunod lamang ni RJ. Ang pagbanggit sa uri ng dugo ay tila nagpakaba ng husto sa kanyang dibdib. RJ, nababaliw ka na ba? May board meeting tayo in 30 minutes. Hindi mo pwedeng i-donate ang dugo mo sa isang random na pasyenteng hindi mo naman kaano-ano. Paano kung may sakit yan? Tiningnan ni RJ si Celestine, isang tingin na nagpatahimik sa lahat ng reklamo ng babae. Mamatay ang bata kung walang gagawa ng paraan. Buhay ito, Celestine. Wala akong pakialam sa meeting. Tinulak ni RJ ang pinto at pumasok sa loob. Sa loob ng ilang segundo, bago pa tuluyang lumiwanag ang buong silid aklatan, nagawa ni Celestina na dumulas pababa mula sa kanyang upuan at mapadapa sa matigas na sahig. Naiwan niyang nakaluwag ang preno ng kanyang silyang digulong upang hindi ito humarang sa kanyang galaw. Hindi naging madali ang pagbagsak. Ramdam niya ang matinding kirot sa kanyang balikat at ang muling pagsakit ng kanyang gulugod. Gayunman, pinilit niyang pigilin ang anumang ingay at manatiling tahimik habang nakaupo si RJ sa gilid ng kama ni Alon at pinagmamasdan ang sariling dugo na dahan-dahang umaagos sa mahabang plastik na tubo patungo sa maliit na ugat ng bata. Isang pambihirang katahimikan ang bumalot sa silid. Nawala ang lahat ng ingay ng makina. Nawala ang galit sa kanyang puso. Ang tanging nakikita niya ay ang maamo at inosenteng mukha ng batang lalaki. Bahagyang inilapit ni RJ ang kanyang mukha. Sinuri niya ang makapal na arko ng kilay ng bata, ang matangos na ilong, at ang hugis ng panga nito. Tila may isang nag-aalab na apoy ang sumiklab sa kanyang mga alaala. Nakita na niya ang mukhang ito. Sa isang lumang litrato noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Napakunot ang noo ni RJ, ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan at tuluyang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Bakit kamukhang-kamukha ko ang batang ito? Habang unti-unting dumadaloy ang buhay mula sa mga ugat ni RJ, patungo sa munting katawan ni Alon sa loob ng malamig na silid ng pagamutan, isang magkahiwalay na tadhana ang nag-uumpisang maghabi ng sarili nitong kwento sa labas ng matataas na pader ng ospital. Sa isang tahimik na sulok ng harden ng Rico J. Marine Hospital, malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan, nakaupo sina Maya at Lakan,
sa isang lumang sementadong upuan. Binalot nila ang kanilang mga nanginginig na kapatid gamit ang kanilang maliliit na yakap. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nanunuot sa kanilang manipis na damit, ngunit mas nanunuot ang gutom na kanina pa kumakalam sa kanilang sikmura. Ang tinapay na sana ay pantawid gutom nila ay walang awang itinapon ni Tita Baby sa sahig. Sa kabila nito, tahimik na inilabas ni Lakan mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na piraso ng biskwit na itinago niya mula pa kaninang umaga. Dahan-dahan na itong hinati sa dalawa at iniabot ang mas malaking bahagi kay Maya. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tanging ang matinding pag-uunawaan ng mga batang maagang pinatanda ng kahirapan. Sa hindi kalayuan, isang matandang babae ang pagiwang-giwang na naglalakad sa gitna ng mga halamang namumulaklak. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida na hindi maayos ang pagkakabutones, at ang kanyang manipis na puting buhok ay magulo at tinangay na ng hangin. Siya si Lola Amor, ang dating nag-alaga at nagpalaki kay RJ. Dinala siya sa ospital ng mga tagapaglingkod ng mansyon para sa kanyang regular na check-up dahil sa lumalalang Alzheimer's disease. Ngunit sa isang pagkakataon ng kapabayaan, nakatakas ang matanda mula sa paningin ng kanyang mga bantay. Ang isipan ni Lola Amor ay isang malawak na karagatan ng mga basag na alaala. May mga oras na hindi niya kilala ang kanyang sarili. Ngunit may mga sandaling ang nakaraan ay kasing linaw ng sikat ng araw. Patuloy siyang naglakad, tila may hinahanap na isang mahalagang bagay, hanggang sa ang kanyang mahihinang tuhod ay tuluyang bumigay. Ang pagbagsak ng matanda sa magaspang na semento ay sinundan ng isang mahinang daing ng pighati. Agad na napatayo sina Maya at Lakan. Walang pag-aalinlangan, tumakbo ang dalawang musmos patungo sa nakabulagtag na matanda. Hindi nila inisip kung mayaman man ito o pulube. Ang tanging nakita ng kanilang inosenteng mga mata ay isang taong nangangailangan ng tulong. Ginamit ni Lakan ang kanyang buong lakas upang alalayan ang matanda sa pagbangon, habang maingat namang pinagpag ni Maya ang dumi sa mamahaling damit nito. Inalalayan nila si Lola Amor patungo sa sementadong upuan. Nang mapansin ni Maya ang nangiinig na mga labi ng matanda na tila nanunuyo sa uhaw at gutom, hindi siya nagdalawang isip. Iniabot ng maliit na batang babae ang natitirang kalahating piraso ng biskwit na sana ay kakainin na niya. "Lola, kainin niyo po ito." Malambing na wika ni Maya, ang kanyang boses ay kasing timyas ng huni ng ibon sa umaga. "Kahit maliit lang po, makakabawas po yan sa inyong gutom." Napatitig si Lola Amor sa maliit na kamay na nag-aabot ng pagkain. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin patungo sa mukha ng bata. Ang ulap na bumabalot sa isipan ng matanda ay biglang nahawi nang magtama ang kanilang mga mata. Ang hugis ng mukha, ang malalalim at nang ungusap na mga mata at ang banayad na ngiti sa likod ng labis na kalungkutan, ang lahat ng ito ay bumuhay sa isang alaalang matagal lang nakabaon sa kanyang puso. Nanginig ang mga kamay ni Lola Amor habang dahan-dahang hinahaplos ang pisingi ni Maya. Ang magaspang niyang palad ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na init sa balat ng bata. Mga luha ng pangungulila ang sunod-sunod na pumatak mula sa mga mata ng matanda. "Tala, anak ko." Garalgal at basag na bulong ni Lola Amor, tila kinakausap ang isang multo mula sa nakaraan. "Bumalik ka. Alam kong hindi mo magagawa ang mga ibinintang nila sa'yo. Ang bait-bait mong bata." Nagkatinginan sina Maya at Lakan, puno ng pangkalito. "Lola, hindi po ako si Mama Tala. Ako po si Maya. Anak niya po ako." Ngunit hindi na narinig ni Lola Amor ang pagtatama ng bata. Ang kanyang isipan ay naglakbay pabalik sa gabi ng matinding 17 taon na ang nakalilipas. Ang gabi kung kailan pinagmasdan niya, kung paano sinira ng kasakiman ni Celestine ang pamilyang kanyang minahal. Sa gitna ng kanyang kalituhan, isang malinaw at matinding misyon ang pumukaw sa kanyang naghihingalong diwa. Ang katotohanan ay matagal nang nakabaon.
Ngunit hindi ito kailanman naging patay. Nanginginig na idinukot ni Lola Amor ang kanyang kamay sa malalim na bulsa ng kanyang bestida. Matagal na niya itong itinatago, palipat-lipat ng taguan sa loob ng mansyon sa tuwing siya ay may sandali ng katinuan dahil alam niyang darating ang araw na kakailanganin itong lumabas sa liwanag. Inilabas niya ang isang maliit at kalawanging susi. Ang malamig na bakal nito ay tila nagdadala ng bigat ng 1,000 kasinungalingan. Hinawakan ni Lola Amor ang maliit na kamay ni Maya at sa pilitang ipinikit ang mga daliri ng bata upang itago ang susi. Ang paghinga ng matanda ay naging mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at pagmamakaawa habang nakatitig sa inosenteng mukha ni Maya. Itago mo ito. Huwag mo ipapaalam sa kanila. Bulong ni Lola Amor. Ang kanyang boses ay isang nakakapanindig balahibong pakiusap na dala ng ihip ng hangin. Hanapin mo ang lumang kahon sa ilalim ng hagdan. Nandoon ang boses ng demonyo. Ang matinding kaba ay tila isang malamig na ahas na gumagapang sa gulugod ni Celestine. Habang abala ang lahat sa pagliligtas sa batang pasyente, palihim siyang sumunod patungo sa laboratorio. Alam niya ang ugali ni RJ. Sa sobrang pagdududa nito at sa nakitang pagkakahawig sa bata kanina, nakasiguro siyang palihim itong nagpakuha ng madaliang DNA test kasabay ng pagsusuri sa dugo. Kung lalabas ang katotohanan na kadugo ni RJ ang batang iyon, guguho ang kahariang 7 taon niyang pinaghirapang itayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Wala siyang sasayangin na segundo. Isang makapal na brown envelope na naglalaman ng malaking halaga ng salapi ang marahas na ibinagsak ni Celestine sa ibabaw ng malamig na mesa ng laboratorio. Ang biglaang paglapag nito ay nagpagulat sa nag-iisang doktor na nakadute. Umikot ang mga mata ni Celestine, puno ng pananakot at matinding desperasyon. Tiningnan niya ang doktor mula ulo hanggang paa, isang tingin na kayang pumatay ng anumang prinsipyo at sumira ng kinabukasan. Isang simpleng pagpapalit lang ng papel ang hinihingi ko. Mariin at nakakalasong bulong ni Celestine, inilalapit ang kanyang mukha upang masindak ang kaharap. Gawin mong 0% ang probability. Gusto ko ng resulta na nagpapatunay na walang kahit anong koneksyon si RJ sa batang pulubing yan. Kapag ginawa mo ito, bibilhin ko ang katahimikan mo at gagawin kitang head ng department. Pero kapag sumuway ka, sisiguraduhin kong hindi na makakatuntong sa kolehiyo ang mga anak mo at mabubura ang lisensya mo sa buong Pilipinas. Ang nanginginig na mga kamay ng doktor ay unti-unting lumapit sa sobre. Sa sandaling madampot niya ang pera, tuluyan nang nabili ang katotohanan at ang kinabukasan ng isang inosenteng bata ay ipinagpalit sa kasakiman ng isang huwad na reyna. Sa kabilang dako ng ospital, sa loob ng malawak at tahimik na opisina ng CEO, nakaupo si RJ habang hawak ang isang puting sobre mula sa laboratorio. Ang kanyang mga kamay, na kayang magpasya sa bilyon-bilyong halaga ng kontrata ng walang alinlangan, ay ngayon ay bahagya ng ininig. Sa loob ng ilang oras, pinayagan niya ang kanyang sarili na umasa. Umasa na baka, sa isang himala, ang batang iniligtas niya ay bahagi ng kanyang sariling dugo na matagal na niyang inaasam. Dahan-dahan niyang pinunit ang gilid ng sobre at inilabas ang puting papel. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa pinakahuling linya ng ulat. Probability of paternity, 0.00%. Ang tila munting apoy ng pag-asa na nabuhay sa kanyang dibdib ay biglang binuhusan ng nagyeyelong tubig. Ang init ng pagmamahal na naramdaman niya kanina ay mabilis na napalitan ng pamilyar na pait, ng galit at ng matinding pakiramdam ng panloloko. Muling bumalik sa kanyang gunita ang sakit ng nakaraan, ang akala niyang pagtataksil ni Tala. Pakiramdam niya ay muli siyang pinaglaruan ng tadhana. Sa kanyang isipan, ang misteryosang Dr. Sol at ang mga anak nito ay walang pinagkaiba sa mga taong ginagamit ang awa at kahinaan niya upang makakuha ng pera at pabor mula sa kanyang pamilya. Ang kanyang puso
na saglit na lumambot ay muling naging isang matigas na bato. Mabibigat ang mga hakbang ni RJ nang lisaning niya ang kanyang opisina. Pumasok siya sa pribadong silid kung saan inilipat si Alon. Nakatayo si Tala sa tabi ng kama, hinahaplos ang buhok ng kanyang mahimbing na anak. Wala siyang kamalay-malay sa bagyong padating. Ang malamig na presensya ni RJ sa pintuan ay sapat na upang magtayuan ang mga balahibo ni Tala. Bago pa man siya makapagpasalamat sa pagbibigay nito ng dugo, inihagis ni RJ ang nilamukot na papel patungo sa kanyang paanan. Tapos na ang pagpapanggap. Malamig at matalim na wika ni RJ. Ang bawat salita ay tila punyal na nakadiin sa leeg ni Tala. Ginamit mo ang sakit ng anak mo para makalapit sa akin. Ginamit mo ang mukha niya para paniwalain ako may utang na loob ako sa inyo. Huwag niya nang gagamitin ang apelido ko at ang ospital na ito para manguha ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Tala sa likod ng kanyang maskara. Hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng lalaki. Ngunit ang galit sa mga mata nito ay nadudulot ng matinding panginginig sa kanyang tuhod. Tiningnan niya ang papel sa sahig at bumalik ang kanyang paningin sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Pilit niyang nilalabanan ang luhang nagbabadyang tumulo. Kaya bago pa ako tumawag ng mga gwardya. Patuloy ni RJ, ang boses ay walang bakas ng awa habang nakaturo sa pintuan. Kunin mo ang mga anak mo at lumabas kayo sa ospital ko. Na yun din. Ang bawat salitang binitawan ni RJ ay tila mga tipak ng yilong bumabaon sa sugatang puso ni Tala. Sa loob ng 7 taon, tiniis niya ang hirap, ang gutom at ang pangungulila, ngunit ang makitang muling itaboy ang kanyang mga anak ng sarili nilang ama ay isang pasakit na hindi na niya kayang palampasin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat, tila ba ang hangin ay naging semento na pumipigil sa bawat paghinga. Dahan-dahang yumuko si Tala upang pulutin ang nilamukot na papel sa sahig. Binasa niya ang wad na resulta ng DNA at isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi sa likod ng asul na maskara. Isang tawang puno ng pait, pagkadismaya at matinding kapatawaran para sa lalaking nasa harap niya. Alam niya ang katotohanan. Alam niya kung kaninong dugo ang dumadaloy sa mga ugat ni Alon. At sa sandaling iyon, ang takot na namayani sa kanya sa loob ng 7 taon ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na apoy ng paninindigan. Gusto mo ng katotohanan, Rico J? Ang boses ni Tala ay naging malalim, matatag, at puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni RJ mula sa misteryosang doktor. Gusto mong malaman kung sino ang tunay na linta at magnanakaw sa loob ng ospital na ito? Marahas na itinaas ni Tala ang kanyang kamay patungo sa kanyang tainga. Sa isang mabilis at mapangahas na galaw, hinila niya ang strap ng kanyang asul na surgical mask. Ang pagtanggal ng tela ay tila pagpunit sa isang makapal na kortina ng kasinungalingan. Inilantad nito ang kanyang mukha, ang mukhang 7 taon ng inaakala ni RJ na baon na sa limot. Ang mukhang dati ay nagdadala ng liwanag sa kanyang buhay, ngunit ngayon ay puno ng latay ng paghihirap at katapangan. Napatigil ang pag-ikot ng mundo ni RJ. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila na bilanggo sa kanyang lalamunan. Ang puting papel sa kanyang kamay ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa matinding gulat. Ang babaeng nasa harap niya, ang doktor na tinawag niyang Linta, ay ang kanyang asawa, ang kanyang Tala. Tala. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni RJ ay isang basag na bulong, puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi na tinag si Tala. Humakbang siya palapit kay RJ. Ang kanyang mga mata ay nadniningning sa gitna ng mga luhang, hindi niya hinaya ang pumatay sa kanyang tapang. Ako si Tala Rico J, ang asawang itinapon mo sa gitna ng ulan dahil sa isang kasinungalingan. At ang batang ito na tinawag mong walang kwenta? Itinuro niya ang mahimbi na natutulog na si Alon. Siya ang anak mo.
Ang batang ibinuwis ko ang buhay ko para lamang mabuhay. Sa pintuan ng silid, lumitaw si Celestine. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel nang makita ang eksenang nagaganap. Ang kanyang mga kamay ay nangiininig sa matinding takot habang nakatingin sa nabubunyag na katotohanan. Huwag kang maniniwala sa kanya, RJ. Isa siyang impostor. Pinagpaplanuhan niya ang lahat ng ito. Sigaw ni Celestine. Ang boses ay puno ng desperasyon habang sinusubukang lumapit kay RJ. Ngunit hindi na lumingon si RJ. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon lamang sa babaeng 7 taon niyang pinagkaitang muli. Isang matinding kirot ang sumabog sa kanyang dibdib nang mapansin niya ang pilat sa leeg ni Tala at ang malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanya, nagigiba sa bawat pader ng kanyang pag-aalinlangan. Hindi ko kailangan ng iyong pera, at lalong hindi ko kailangan ng iyong ospital. Patuloy ni Tala. Ang boses ay muling naging malamig at matalim. Binalikan ko lang ang anak ko. At ngayon, tatapusin ko ang operasyong ito, hindi bilang isang empleyado mo, kundi bilang isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. At pagkatapos nito, hinding-hindi mo na muling makikita ang kahit anino ng mga anak ko. Ang bawat salita ni Tala ay tila isang sampal sa nagising na budhi ni RJ. Ang katahimikan sa silid ay muling nabalot ng tensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, si Tala na ang may hawak ng kapangyarihan. Ang kanyang pagkatao ay muling nagliwanag sa gitna ng kadiliman, tila isang bituin na muling sumikat pagkatapos ng mahabang gabi ng unos. Ang bawat salita ni Tala ay tila isang malakas na hampas ng kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Rico J. Nakatayo ang lalaki, naninigas ang mga binti at hindi magawang alisin ang tingin sa mukha ng babaeng 7 taon niyang ipinagkait sa kanyang mga alaala. Ang galit na kanina ay nag-aapoy sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang malalim at madilim na balon ng pagsisisi. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo kay Tala, isang matinis na sigaw ng desperasyon ang pumunit sa katahimikan mula sa pintuan. Sinungaling! RJ, huwag kang maniniwala sa kanya! Isang baliw ang babaeng yan. Tatakbong lumapit si Celestine. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot at panggigigil. Hinawakan niya ang braso ni RJ. Pilit itong hinahatak palayo kay Tala. Inayos niya ang lahat ng ito. Kumuha siya ng retoke para magmuhang si Tala. Alam nating lahat na patay na ang asawa mo sa bangin 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang maliit at nanginginig na tinig ang narinig mula sa likuran ni Celestine. Mama, ito na po ang susi. Pumasok si Maya sa silid. Bit-bit ang 4 niyang kapatid na nakayuko at natatakot. Sa maliit na palad ng bata ay nakapatong ang kalawangin at lumang susi na ibinigay ni Lola Amor. Kasama nila ang matanda na sa pagkakataong yon ay tila binigyan ng langit ng isang sandali ng malinaw na isipan. Ang mga mata ni Lola Amor ay diretsyo at matalim na nakatingin kay Celestine, isang tingin na tila nakakakita sa pinakamaitin na sulok ng kaluluwa ng babae. Ang boses ng demonyo! Garalgal na wika ni Lola Amor habang itinuturo ang isang lumang cabinet sa sulok ng silid na ginagamit na imbakan ng mga lumang gamit sa ospital. Nandoon ang katotohanang ninakaw niyo sa kanya. Sa sobrang kaba, mabilis na sumugod si Celestine upang agawin ang susi mula kay Maya. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na braso ang humarang sa kanya. Si RJ. Ang kanyang tingin ay hindi na kasing lamig ng yelo. Ito ay kasing talim na ng isang espada. Kinuha ni RJ ang susi mula sa anak at dahan-dahang lumapit sa lumang kabinet. Sa bawat pihit ng susi sa kinakalawang na trangka, ang tibok ng puso ni Celestine ay tila tumitigil. Sa loob ng kabinet, sa ilalim ng mga makakapal na alikabok,
ay isang maliit na recorder na pagmamay-ari ni Lola Amor noon. Nang pinduti ni RJ ang play, ang katahimikan sa silid ay nilamon ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Celestine mula sa gabi ng anibersaryo, 7 taon na ang nakalilipas. Siguraduhin mong mukhang totoo ang mga litrato. Ang boses ni Celestine sa recording ay puno ng tawa at panunuya habang kausap ang isang lalaki. Kailangang maniwala ni RJ na nambababae si Tala. Kapag pinalayas na siya, akin na ang lahat ng yaman ng Rico J. Hahayaan ko siyang mamatay sa ulan kasama ang mga anak niya. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni RJ. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isang malinaw at madugong katibayan. Lumingon si RJ kay Celestine at sa unang pagkakataon, nakita ng babae ang isang klase ng galit na hindi niya kailanman inakalang kayang ilabas ng lalaki. RJ, pakinggan mo ako. Edited lang yan. Baka na lang yan ni Tala. Pagsusumamo ni Celestine, lumuluhod na sa harap ni RJ at sinusubukang hawakan ang kanyang mga paa. Huwag mo akong mahahawakan, Celestine. Ang boses ni RJ ay kasing lalim ng isang hukay. Lahat ng luha mo, lahat ng yakap mo sa loob ng 7 taon, lahat pala ay lason. Pinatay mo ang pamilya ko. Pinatay mo ang dangal ng asawa ko. Mabilis na tumawag ng mga security guard si RJ. Ang pagkaladkad kay Celestine, palabas ng silid ay sinabayan ng kanyang mga hiyaw ng galit at sumpa. Ngunit wala nang nakinig sa kanya. Ang huwad na reyna ay tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang trono ng mga kasinungalingan. Nang muling tumahimik ang silid, tanging ang tunog ng makina ng puso ni Alon ang maririnig. Humarap si RJ kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng matinding pagsisisi. Dahan-dahan siyang lumuhod sa paanan ng asawa sa harap ng kanyang 5 anak na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka at takot. Tala, patawarin mo ako. Basag ang boses ni RJ. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Naging bulag ako. Naging bingi ako sa tibok ng puso mo. Patawarin mo ako kung hinayaan kong magdusa kayo ng mga anak ko. Tumingin si Tala sa lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nang makita niya ang kanyang 5 anak na dahan-dahang lumalapit at humahawak sa kamay ni RJ, naramdaman niya ang isang bahagyang paglambot sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay hindi ang sagot. Ang katarungan ay nakamit na, at ngayon, ang kailangan ng kanyang mga anak ay ang kapayapaang 7 taon nilang ipinagkait. Hindi sapat ang salitang patawad, Rico J. Mahinang wika ni Tala habang pinapahid ang sariling luha. Ngunit para sa mga anak ko, para sa buhay ni Alon, hayaan mo ang panahon ang maghusga kung karapat-dapat ka pang tawaging Ama. Đã hoàn thành chương 10. Nội dung chính: sự xuất hiện của chiếc máy ghi âm bí mật từ Lola Amor đã vạch trần hoàn toàn bộ mặt thật của Celestine. Celestine bị tống khứ khỏi bệnh viện trong sự nhục nhã. RJ quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của Tala trong nước mắt muộn màng. Cảm xúc khán giả: thỏa mãn tột cùng khi kẻ ác bị trừng trị, karma. Xúc động nghẹn ngào trước sự ăn năn của nam chính và sự bao dung nhưng cứng rắn của nữ chính. Mọi chi tiết âm thanh và hành động đã được chuyển hóa 100% thành văn xuôi nghệ thuật, tuyệt đối không có từ tượng thanh, hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh sinh tồn, Killer Rule, TTS Optimization. Bạn có muốn tôi tiếp tục viết chương 11, Hành trình chuộc lỗi tại Baguio không? Ang sikat ng araw sa Baguio ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga matatayog na puno ng pino, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa malawak na bakuran ng tahanan ni Tala at Rico J. Ang simoy ng hangin ay hindi na kasing lamig ng pait ng nakaraan. Ngayon,
Ito ay puno ng halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak ng hydrangea na itinanim ni RJ sa paligid ng kanilang harden bilang simbolo ng kanyang walang hanggang pasasalamat. Isang espesyal na araw ang ipinagdiriwang ng buong kabundukan. Nakasuot si Tala ng isang simpleng puting bestida na gawa sa lokal na tela ng Benguet. Ang kanyang buhok ay may palamuting sariwang bulaklak at ang kanyang mukha ay nadniningning sa tunay na kaligayahan na matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Sa kabilang dako, nakatayo si Rico J sa ilalim ng isang arko ng mga sanga ng pino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng itinuring niyang bituin sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. Ang katahimikan ng seremonya ay binasag ng masiglang tawanan ng 5 bata. Sina Maya, Lakan, Tala Jr. at Datu ay maayos na nakasuot ng kanilang mga barong, habang ang bunso na si Alon, na ngayon ay malusog na at puno ng buhay, ang siyang may hawak ng mga singsing. Ang bawat hakbang ng mga bata patungo sa kanilang mga magulang ay tila pagtatama sa bawat maling hakbang ng nakaraan. Ang kanilang maliliit na kamay na humahawak sa laylayan ng damit ni Tala at sa braso ni RJ ang nagsisilbing pinakamatibay na pundasyon ng kanilang muling nabuong pamilya. Maging si Tita Baby ay naroon, ang kanyang dating aroganteng mukha ay napalitan ng isang mapagkumbabang ngiti. Lumapit siya kay Tala bago magsimula ang pag-iisang dibdib at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay nito upang humingi ng tapat na kapatawaran. Ang pot ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng pang-unawa na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng ospital o sa dami ng perlas, kundi sa katapatan ng puso. Sa harap ng maliit na altar na gawa sa kahoy, nangako si RJ sa harap ng Diyos at ng kanilang mga anak. Ang kanyang boses ay hindi na kasing tigas ng CEO. Ito ay banayad at puno ng emosyon. Tala, sa loob ng 7 taon, hinayaan kong mabalot ng dilim ang ating mundo. Ngunit ngayon, sa bawat tibok ng aking puso na iniligtas mo, ipinapangako kong magiging kanlunghan niyo ako sa bawat ulan at magiging sikat ng araw sa bawat umaga. Hinawakan ni Tala ang mukha ni RJ. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga luhang pumatak mula sa mata ng asawa. Sa isang matamis at mahabang halik, ang lahat ng pait, lahat ng paghihirap, at lahat ng pagdududa ay tuluyang pinaanod sa hangin ng bagyo. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy sa isang simpleng salusalo sa ilalim ng mga bituin, kung saan ang bawat tawa at bawat kwentuhan ay tila isang awit ng paghilom. Habang pinagmamasdan nila ang kanilang 5 anak na masayang naglalaro sa damuhan, naramdaman ni Tala at RJ ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanila kung gaano sila katatag. Ang katotohanan ay nagtagumpay, ang katarungan ay nakamit, at ang pag-ibig, ang tunay at dakilang pag-ibig, ay muling nakahanap ng kanyang tahanan sa ilalim ng mga puno ng pino. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Tala at Rico J ay hindi na lamang naging isang usap-usapan sa mga pasilyo ng ospital sa Maynila o sa mga palengke ng Baguio. Ito ay naging isang alamat ng pag-asa, isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng lupain ng kasinungalingan, ay palaging makakahanap ng daan patungo sa liwanag. Sa isang hapong dahan-dahang naglalakad ang mag-asawa sa pampang ng isang maliit na lawa sa Benguet. Pinagmamasdan nila ang kanilang 5 anak na ngayon ay malalaki na. Si Alon, na dati ay may sakit at mahina, ay ngayon ang pinakamalakas tumakbo sa kanilang lahat. Si Maya ay naging isang mahusay na doktor din, gaya ng kanyang ina. Bit-bit ang pusong puno ng kalinga para sa mga mahihirap. Si Lakan naman ang nagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya, ngunit hindi na bilang isang malupit na boss, kundi bilang isang leader na may malasakit. Huminto si Tala at RJ sa ilalim ng isang malaking puno ng pino. Inihilig ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Nararamdaman ang init ng katawan nito na tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa anumang bagyo.
Wala na ang takot. Wala na ang pait. Ang tanging natitira ay ang malalim na pasasalamat sa bawat pagsubok na nagpatatag sa kanilang pagmamahalan. Sa tingin mo ba, RJ, kung hindi tayo dumaan sa 7 taon na iyon, magiging ganito tayo kasaya ngayon? Mahinang tanong ni Tala habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hinawakan ni RJ ang kamay ng asawa. Pinagdikit ang kanilang mga daliri na tila hindi na muling magkakahiwalay. Ang 7 taon na yon ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi ang kumpanyang minana ko, kundi ang pamilyang halos mawala sa akin. Ang bawat luhang pumatak noon ang nagdilig sa pag-ibig natin ngayon ay kasing tatagna ng mga bundok na ito. Ang kwento ni Natala at Rico J ay nag-iiwan ng isang mahalagang aral para sa bawat nakikinig. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo. Ito ay binubuo sa pamamagitan ng katapatan at ng kakayahang magpatawad. Ang bawat pagkakamali ay may pagkakataon para sa pagbabago at ang bawat sugat ay may sapat na lakas upang maging isang pilat ng tagumpay. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot tanaw, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang matamis na kanta ng pag-ibig na nagmumula sa loob ng kanilang tahanan. Isang kanta ng pasasalamat, ng kapayapaan at ng walang hanggang pangako. Dito nagtatapos ang paglalakbay ng bituin sa ilalim ng mga puno ng pino. Ngunit ang liwanag nito ay mananatiling buhay sa bawat puso na naniniwala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Ang pag-ibig ay hindi kailanman sumusuko. Ang katotohanan ay laging nananaig. At sa dulo ng bawat unos, may naghihintay na bahaghari para sa mga pusong marunong maghintay at magmahal ng tunay.